salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Match 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay sino ang sentro ng Bible? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Luke chapter 24 verse 27. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Kaya sabi dito na, "And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." Or sa Tagalog, at magmula kay Moises at sa mga propeta, ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Teaching number 1, the Bible is one unified story. Ay pinapakita nito na bagamat maraming aklat at iba't ibang manunulat ang bumuo ng Biblia, iisa lamang ang pangunahing tema nito. Ito ay naglalarawan ng isang kabuuang kwento mula sa paglikha, pagbagsak ng tao at plano ng Diyos na iligtas ang mundo. Teaching number 2, the Bible is all about Jesus. Ang pangalawang katuruan ay ang lahat ng bahagi ng Biblia mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay naglalaman ng mensahe patungkol kay Jesus. Sa lumang tipan, siya ay pinangako, habang sa bagong tipan, siya ay dumating bilang katuparan ng pangako. Teaching number 3, the Bible is a story of redemption. Ang huling katuruan ay ang sentro ng tema ng Biblia ay ang plano ng Diyos na iligtas ang tao mula sa kasalanan. Ang kwento nito ay umiikot sa layunin ng Diyos na ibalik ang relasyon ng tao sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupos na ginawa ni Jesus. Application number 1, study the Bible as a whole. Dapat nating tingnan ang Biblia bilang isang magkakaugnay na kwento at hindi hiwa-hiwalay na aklat. Sa ganitong paraan, mauunawaan natin ang mensahe nito sa kabuuan. Application number 2, study the Bible in a Christocentric way. Kapag nag-aral ng Biblia, mahalagang makita si Jesus bilang sentro ng bawat bahagi nito. Ang interpretasyon ay dapat nakatuon sa kanyang papel sa plano ng Diyos. Application number 3, study the Bible as a continuation of redemption. Hindi natatapos ang kwento ng pagtubos sa bagong tipan. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Tayo bilang mga mananampalataya ay bahagi rin ng kwento ng Diyos na inilalahad sa Biblia. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.